12 taon na ang nakalilipas sa kanilang mundo. Merong isang napakasamang mamamaslang ang kinakatakutan sa buong mundo. Dahil napakulang puso nito kung pumaslang at kumitil ng buhay. At lahat ng kanyang binibiktima ay yung may matataas na patong lang sa ulo. At matagumpay siya sa lahat ng kanyang mga target dahil nagawa niya itong mapaslang lahat. Kaya naman umugong ang pangalan ng nasabing mamamaslang saan man panig ng mundo. Dahil lahat nga ng kanyang target o bibiktimahin ay talagang namamatay pag siya na ang kumikilos. Kaya ang iba't ibang mga mamamaslang sa iba't ibang panig ng mundo ay labis na natatakot na rin sa walang pusong asasin. Dahil pag ito na nga ang gumalaw, ay siguradong katapusan na ng target niya. At dahil sa sobrang ingay o ugong ng pangalan ng nasabing asasin, ay nagkaroon na siya at binigyan na ng napakalaking patong sa ulo. Kaya napakaraming mga bounty hunter, ex-convict, mga rebelde at mga bandidong grupo ang nagtangka sa kanyang buhay para makuha ang reward o ang kanyang patong sa ulo. Pero lahat nga ng mga sumubok sa kanya ay namatay sa kanyang mga kamay. Kaya ang ibang mga kriminal at mamamaslang ay ilag na rin na trabuhin siya dahil alam nga nila na mamamatay lang sila once na subukin nila at tapusin ang nakakatakot na asasin. Kaya dahil dyan, ang matataas na tao sa kanilang mundo at ang mga taliwas sa gobyerno ay humanap at umupa ng mga dekalibreng mamamaslang para tapusin ang nasabing asasin. Pero lahat nga ng pinadala nila ay hindi na nakabalik ng buhay, na meaning lang na wala na silang mga buhay o mga patay na. At ang kinakatakutang asasin ay patuloy sa paggawa ng kasamaan sa kilalang mundo. Dahil kahit mga inosenteng tao sa daan ay tinatapos niya pag nangangate ang kanyang mga kamay. At dahil sa sobrang lakas niya at wala nang makatalo sa kanya, kaya naghangad pa siya ng mas mataas at gusto niya ng pagkarian ang sangkatauhan. Kaya ang Hunter Organization ay inatasan ng B6 na iligpit na at linisin ang problemang ito. At sabi nga ng chairman ng Hunter Association, natrabaho naman daw talaga nila ito na ipatupad ang hustisya at katarungan sa kanilang mundo. At sila na nga daw ang bahala pag hindi na kaya ng gobyerno at ng mga alagad ng batas. Kaya ang kasalukuyang chairman ay nagpadala na dyan ng mga dekalibreng hunter para hulihin at tugisin na ang walang pusong mamamaslang. At pagpunta nga nila sa nasabing asasin, sabi ng isa sa mga hunter, na siya na ba pinapatrabaho sa atin? At sagot naman ng isa, na positive, siya ang trabaho natin. At sabi pa ng isa, na kumpirmahin yung maigi, dahil baka ibang mapatay natin. Nakakaawa naman. Pero sagot nga ng isa, na bakit? Kailan ka ba naawa? At ngumiti na nga lang ang hunter at sabi niya, na hindi ko matandaan kung kailan. Pero hindi naman kailangan tandaan, di ba? At sabi pa ng isang hunter, na wag muna natin siyang patayin. Ang utos lang sa atin ay hulihin siya. Walang sinabing tapusin siya.
paano kung manlaban siya? Baka hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko. At sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang. Nakakatuwa naman kayo. Pinag-uusapan niyo ako na parang wala ako sa harapan ninyo. Pero totoo naman ang sinabi ninyo. Kapag inutusan ka lang, kailangang sumunod. Kaya nga umalis na ako sa larangan na yan. Ayoko na kasing maging sunod-sunuran sa iba. Dahil ang mas maganda, ikaw ang magkontrol ng isang katauhan. At dagdag niya pa sa lahat ng mga hunter na nakakatuwa rin isipin na mukhang sobrang sikat na rin para ako sa mundong ito. Dahil nakailan na rin ang Hunter Association para iligpit lang ako. At sagot nga ng mga hunter na sumama ka na lang sa amin ng mapayapa para hindi ka na masaktan pa. Pero sagot nga ng creepy assassin na kayo na lang umalis ng mapayapa sa lugar na ito hanggat na hindi pa nangangati ang aking mga kamay para kumitim ng buhay. Kaya dyan, gumamit na ng dakas sa mga hunter para hulihin ang walang pusong nilalang. At sabi nga ng isa na kung ganun, magsisisi ka sa desisyon mong yan. Sabay sugod na ang isang hunter pero sa isang iglap nga. Ipatay agad yan sa walang pusong mamamaslang. Kaya nagsuguran na ang ibang mga hunter at dumanak na ang dugo sa kanilang kinaroroonan. Hanggang tumunog na nga ang cellphone ng mga hunter at kinuha naman ito ng isang nilalang. At may nagsalita sa kabilang linya. At yan na nga ang chairman ng hunter organization. At sabi niya, "Nakamusta na ang trabaho nyo? Na huwag niyo siyang tatapusin. Dahil kailangan natin siyang madala ng buhay sa B6 at may ipakita sa kataas-taasan." Pero bigla na nga lang nagulat ang chairman. Dahil bilang sumagot ang nasa kabilang linya at sabi niyan, "Oh, pasensya na. Patay na kasi yung mga inutusan mo. Gusto ko sana ipakiusap sa'yo. Kaso patay na talaga silang lahat. Wala nang kumihinga. Kahit isa." At dagdag niya pa na pwede bang magpadala ko ulit dito ng mga hunter? At sana yung malalakas naman para mas masaya. At ang kasalukuyang chairman napaisip dyan kung sino ang ipapadala niyang hunter para hulihin ang nakakatakot na mamamaslang. At sumagi nga sa isip niya ang isang hunter. Kaso mahirap lang daw kasi hagilapin yon tulad ng kanyang ama. Pero sinubukan niya pa rin na tawagan ito. At maswerte nga siya na sumagot ang hunter. At sabi nga niyan na bakit daw ba napatawag ang chairman? Ano daw ba ang problema? Hanggang sinabi na nga ng chairman, "Nagon, kailangan namin ng tulong mo ngayon." At ang ating bida pala ang tinawagan ng kasalukuyang chairman. Hanggang sinabi na nga nito ang problema. At sagot nga ni Gon na, "Sige chairman, ako na ang bahala." At nung papunta na nga ang ating binatang bida sa kinaroroonan na walang pusong mamamaslang, mayroong isang nilalang ang nauna na sa kanya na pumunta roon. At sabi nga ng walang pusong asasin, "Ang tagal mo naman dumating. Kanina pa ako nag-aantay." At sabi naman ng misteryosong nilalang, "Na mukhang kailangan ng tapusin ang kasamaan mo sa mundong ito." Pero sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang, "Na ano bang sinasabi mo? Huwag kang magmalinis. Dahil lahat ng mga asasin ay masasamang tao. Pare-parehas lang tayo. Dahil tayo'y pumapatay. Dahil ito ang ating trabaho." Pero sagot nga lang ng misteryosong asasin na ang pagpatay
ay hindi may iwasan sa ating larangan. Pero hanggat kaya kong iwasan ang pagkitil ng buhay, pilit ko yung ginagawa. Maaaring sabihin mo na isa akong baliw na mamamaslang. Pero yun ang katotohanan. Dahil pare-parehas lang tayo na walang karapatang kumitil ng buhay. Pero aaminin ko na ang paniniwala na ito ay hindi sa akin mismo nanggaling. Dahil ang paniniwala na ito ay nanggaling sa matalik kong kaibigan. At sagot nga ng nakakatakot na nilalang, na kung ganon, hindi lang ikaw ang baliw. Dahil baliw din ang bobo mong kaibigan. Nana mo, ito ang buhay. Ito ang realidad. Tayo mga mamamaslang, ipapatay lang tayo ng papatay habang tayo'y nabubuhay. Dahil dito umiikot ang ating mundo. At sagot naman ng misteryosong nilalang na nagkakamali ka. Dahil hindi lang dyan umiikot ang mundo. At dagdag niya pa na kung sasama ka sa akin ng maayos, tinitiyak ko na hindi ka mamamatay. At mabubuhay ka pa. Kahit papaano. At ang misteryosong nilalang nga na yan ay walang iba kundi ang binatang Killua. At dagdag pa ng ating bidang asasin. Pero kung magmamatigas ka, mapipilitan akong gawin ang kinakailangan. At yun ay walang iba kundi tapusin ang buhay mo. Pero sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang, paano daw kung siya ay gustong gusto rin pumatay? Ang ibig sabihin daw ba nun, magpapatayan silang dalawa hanggang sa katapusan. Tiyak daw na ang ating bidang asasin ang mamamatay. Pero sagot nga ni Killua na malalaman nga doon nila yan pagkatapos ng kanilang laban. Hanggang dalawang mamamaslang naglaban na dyan para mapatunayan kung sino ang mas malakas na asasin sa kanila. At kung sino ang mananalo, siyang hihirangin na the strongest assassin sa known world. Hanggang sumugod na nga ang nakakatakot na mamamaslang papalapit kay Killua. At ang adult Killua naman nakatingin lang sa kanya. At bago pa makasugod ang dangerous killer, may nakakatakot na kalimaw na ang biglang sumulpot para kainin siya. Kaya napatras ang nakakatakot na mamamaslang. At sobrang forma nga ng guardian spirit Nembis ng ating bidang asasin. At sabi ng walang pusong asasin na hindi mo naman sinabi na may alaga ka pala. Pero sagot nga ni Killua na isang malaking katangan ang sabihin mo sa iyong kalaban ang mga kakayahan na kaya mong gawin. Na masyado ka namang seryoso. Sabi atake ulit siya diyang Killua ng sobrang bilis at nagpakawala siya ng mga patalim patama sa ating bida. Pero bago pa nga yan tumama sa adult Killua, meron ng mga kuryente ang pumrotekta sa kanya. Kaya walang talab ang atake ng kalaban at bulong na nga lang yan. Na mukhang mahirap daw pasukin ang depensa ng ating bidang asasin. Hanggang si Killua naman ang umatake dyan gamit ng kanyang mga kuryente. Kaya ang creepy assassin nagumpisa na agad na umilag dyan sa maraming mga kuryente na papalapit sa kanya. Kaya wasak-wasak ang paligid dyan sa lakas ng kuryente ng ating bida. At grabe talaga ang lakas ng adult Killua, mga idol. Dahil hindi ka na basta-basta na makakalapit sa kanya. Dahil lagi may nagpoprotekta sa kanya. At una na nga dyan, yung kanyang mga kuryente na pumapalibot sa kanyang buong katawan. Tapos yung isa pa, yung kanyang guardian spirit Nembis na talagang sobrang forma at bantay sarado sa ating bida. At higit sa lahat,
hindi ka na rin makakalapit o makakasugod kay Killua dahil napakaraming mga kuryente ang pinapakawalan niya at parang na-master na talaga ng Adult Killua ang kanyang electric ability sa mga pagkakataong ito. Pero sobrang bilis din talaga kumilos ng nakakatakot na nilalang dahil hindi siya matamaan ng mga kuryente. Kaya mas dinamihan pa ng ating bida ang pagpapakawala ng kanyang mga kuryente. Kaya lalong nahirapan ang Dangerous Killer at nung hindi na nga siya makakailag pa, ginamit niya na ang kanyang Nen ability at may kakaibang kapangyarihan ang biglang lumabas. At ang dulot nito ay tila naglaho ang kuryente ni Killua at nakangiting sabi niya sa ating bida na mahirap kontra ng Nen ability mo. Pero Nen lang din ang makakatalo sa kapwa Nen. Hanggang umatake na ang nakakatakot na makamaslang ng kakaibang kakayahan pero hindi nga yan umubra sa kakaibang depensa ng ating bida dahil nalusaw lang din ang kakayahan ng creepy assassin sa depensa ni Killua. At sabi na nga lang ng ating bida na tama ka, na Nen lang din ang makakatalo sa kapwa Nen. Hanggang nagsabayan na nga silang dalawa ng kanilang mga Nen ability. At sa isang iglap nga, idumanak na ang dugo at biglang nagulat ang nakakatakot na mamamaslang dahil si Killua pala ay sumugod na ng sobrang bilis sa kanilang sabayan at sabi niya sa ating bida na medyo madaya ka pala kung lumaban, na hindi pandaraya ang paggamit ng ibang taktika. At pagdating sa labanan, hindi lang lakas ang pinapairal. At diyan nga, ipinakita na nabutas na pala ang katawan ng mamamaslang at sabi niya bago bumagsak, na ano ang pangalan mo? At sagot nga ng ating bida na Killua Zoldyck ang pangalan ko. At isa akong assassin hunter. At ngumiti naman ang nakakatakot na mamamaslang at hindi nga daw niya malilimutan ang pangalan ng ating bida. At pagkatapos nga yan, ipinakita na ang malaking dragon sa himpapawid. At ang nakasakay nga dyan ay walang iba, kundi ang ating bidang Prix. Pero sa pagdating nga ng binatanggon, wala ng buhay ang nasabing mamamaslang. Hanggang may nagsalita nga at sabi niyan, "Nakamusta na? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, kaibigan." At sigon nga, biglang ngumiti dyan dahil alam na nga niya kung sino ang nagsalita. At sagot niya, "No, matagal-tagal na nga rin simula nun, Killua." At dyan na nga nagtapos ang part 1 ng bidyong ito. At ante-ante na nga lang mga idol sa part 2 sa mga susunod na kabanata. Seconds to the enemy reaches the battlefield. Smash them. Okay, request backup. Understood. Request backup.
charge oh. Charger. Ito, sana. Charge na. Lumot na ba ya? Kakagamit ko lang yun. Hindi naman kasi po siya. Hindi naman nila po. Right hand of the light.
akin dyan. recording mo. Enemy rampage. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Our turret has been destroyed. Hindi mo na pinakauna. Ayun lang, ganda. Wala nang papasok na, no? Clear story. Tinaano ko na yun eh. Ano, pasok na. Five,